ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang, niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya." Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares na bawat hayop na malinis, at 1 pares naman na di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy darating muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha nga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal.
Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatian ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga sariling buhay, meron tayong mga bagay na tila pinahalagahan natin. Marahil ang sasabihin ng ilan, ang pinahalagahan namin sa aming buhay ay ang aming pamilya. Ang pinahalagahan namin sa aming buhay ay ang aming pag-aaral para sa mga mag-aaral.
ang pinahalagahan namin sa aming buhay, kayamanan, kapangyarihan. Ang pinahalagahan namin sa aming pang-araw-araw na buhay ay ang aming relasyon sa Diyos. May kanya-kanya tayong pinahalagahan. At kung meron tayong kanya-kanyang pinahalagahan, magandang tanungin, nasaan kaya ang Diyos sa mga bagay na pinahalagahan natin? Nasaan kaya yung pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos sa mga bagay na pinaparangal at binibigyang halaga natin sa ating buhay? Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito, mga kapatid? Kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, tila si Jesus ay may babala sa kanyang mga alagad. At ano yung babala na sinabi ng Panginoon? Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Ano po ba ang lebadura? Sa Ingles, tinatawag po natin itong yeast. At inilalagay po ito sa tinapay upang ang tinapay ay umalsa. Pero anong klase ho kayang pagpapaalala ang ginagamit ni Jesus sa ating ebanghelyo? Lebadura ng mga Pariseyo. Ito daw po ay nagpapatungkol sa lebadura ng mga relihiyoso. Dahil ang mga Pariseyo nung mga panahon na yon, alam ang batas ng Diyos, alam ang salita ng Diyos. Pero ano ang kulang sa kanila? Pagsasabuhay. Alam na alam nila ang salita ng Diyos. Alam na alam nila ang turo ni Jesus. Pero anong kulang? Pagsasabuhay. Umaalsa ang kanilang pananampalataya, pero tila mababaw, tila puro hangin, tila walang pagsasagawa. At ano ang tinutukoy ni Jesus sa patungkol sa lebadura ni Herodes? Ito daw po yung lebadura ng politikal, lebadura na tila marahil nandoon ang kapangyarihan pero kulang sa paglilingkod. Nandoon ang kapangyarihan, nandoon ang kanyang ang kasikatan, pero kulang ang pag-aalay ng buong sarili. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, hindi natin kailangan ng lebadura. Lebadura ng Pariseyo at lebadura ni Herodes. Ngunit ang kailangan natin ay si Jesus. At kung si Jesus ang kailangan natin sa ating buhay, nangangahulugan na dapat bigyan natin ng panahon at oras si Jesus. Dahil sa mga oras na binibigyan natin ng oras at panahon si Jesus, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay nagsasabuhay sa kanyang turo. At sa pagsasabuhay sa kanyang turo, hindi lang tayo nagiging tanyag, hindi lang tayo nagiging basta makapangyarihan, bagkus tayo ay natututong maglingkod. At yan po ang hamon sa atin, mga kapatid. Kung alam natin at kilala natin ang Panginoon, bigyan natin siya ng halaga, bigyan natin siya ng puwang sa ating mga puso, bigyan natin siya ng lugar sa ating buhay. At kung siya ay may lugar sa ating buhay, nandoon ang pagsasabuhay natin sa kanyang turo. At kaakibat ng pagkasabuhay natin sa kanyang turo ay ang kakayahan natin na maglingkod kagaya ni Jesus. May kanya-kanya po tayong pinahalagahan. At hindi po natin maalis na may mga pagkakataon na mas pinahalagahan natin ang sarili nating buhay. Hindi natin maalis na minsan mas pinahalagahan natin ang mga bagay na walang kwenta. Pero sana po, mga kapatid, kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng halaga.
Bigyan natin siya ng lugar sa ating puso. Bigyan natin siya ng lugar sa ating buhay upang tayo ay mamuhay, upang tayo ay maging lingkod, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hindi natin kailangan ng lebadura upang tayo ay umalsa, kagaya ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang kailangan natin, si Jesus. Ang kailangan natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, upang maisabuhay ang kanyang turo, at sa pagsasabuhay ng kanyang turo, tayo ay maging lingkod, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ipagdasal natin sa Kanya. Yan po ang ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na tunay natin siyang mabigyang halaga sa ating mga sariling buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama, panatag ang ating kalooban na tayo kanyang pagbibigyan. Ang ating panalangin, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway makatakpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan
sa gisak ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Gagaling na ako. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, graced and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours
and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share our meal, we are fed the words of our Savior. One family, strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Is not the meal that we bless and share a communion in the life of Christ? One bread, one blessing, one cup, make us one body in our Lord. In the presence of our God, by the justice that is shown, we will build a kingdom together. The love of Christ given to all. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are one body of Christ. Announcement. Para po sa lahat ng may mga lumang palaspas na ginamit noong nakaraang taon, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. At ipinakikiusap po na bago dalhin ay alisin ang mga ribbon, wires at mga istampitan nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago po ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos po ng banal na misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati